Kukuha sana ako ng tubig, kaso pinagmasdan ko yung paligid. Malawak pala yung bahay, tas sobrang dilim. Ma. Kuha mo ako tubig, ma. Oo na. Natatakot ako. Ang dilim. Ma. Disclaimer lang, hindi ito yung bundok experience na ine-expect nyo. 10 years old ako neto at nasa bahay lang ako noong naimbitahan kami sa kasal ng tito ko. Oy, Kelchanan, sama ka ba? Saan? Kasal ng tito mo eh. Yung kapatid mo ayaw sumama. Nagtatampo. Bakit daw? Paano? May nakitang Jollibee sa basurahan. So bakit nga may Jollibee sa basurahan? Ang inulam ko kanina, tortang talong Bale, sumama ako noon kasi bored ako sa bahay. Di kasi ako masyadong palalabas para maglaro eh. Kumbaga, certified taong bahay lang talaga ako noon pa. 5 lang kaming magkakasama noon. Ako, si mama, yung lola ko, tsaka yung 2 kapatid pa ng lola ko. Wala pala si papa noon kasi nagtatrabaho siya sa barko. Kaya from Manila, nag-rent kami ng van all the way to Pangasinan. Ilang oras po biyahe natin, Mga 5 to 6 hours po yung biyahe. Di naman siguro kayo makakatulog. Pagdating namin doon, hindi pa nag-i-start kaya nag-antay muna kami saglit. At onti lang pala kaming mga bisita since intimate wedding lang naman siya. Ma, tagala. Nagugutom na ako. Tiisin mo muna yan. Sama-sama ka eh. Sige, pag ako namatay sa gutom. Okay naman yan. After ng kasal at noong nakakain na, di ko sure saan kami matutulog kasi mga 10 PM na rin yun. Alam mo naman pag bata ka, ganong oras, dapat tulog ka na. Ma, ano oras pala tayo uuwi? Ewan ko baka dito na lang tayo matulog. Ayoko dito, malamig dito sa labas. I mean dito sa Pangasinan, hindi dito sa labas. Gusto ko na umuwi antok na ako. Doon na lang ata tayo sa kapatid ng lola mo. Sa bundok. Sa bundok? Medyo natakot ako noon nung nalaman kong bandang bundok pa yung tutulugan namin. Kasi syempre bata ka. Tapos gabing-gabi na. At pag sinabing bundok, parang liblib at maraming kababalaghan na pwedeng mangyari. Malayo ba yun, ma? Mga 1 oras siguro. Tulog ka na muna dyan. Antok na antok ako noon, pero di ako makatulog. Siguro kasi pinagmamasdan ko yung paligid at sobrang dilim talaga at makikita mo lang mga ilaw sa bahay. Which is onti lang nga yung bahay noon doon. Kaya nakadungaw lang ako sa bintana. Ang daming stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong sunod ng 8? Itwell? Ma, nauuhaw ako. Penge tubig. Yan sinasabi ko sa'yo Imbis na matulog ka, nagdadaldal ka. Wala akong tubig dito. Hanap tayo mabibilhan. May mabibilhan kaya dito? After ng ilang minuto, nakadaan na kami sa isang tindahan. Kaya bumili na si mama ng tubig. Pabili po. Ano yun? Tay, isa nga pong tubig. Malaki. Yung maliit lang po. Dayo kayo dito? Opo mag-iingat kayo ha. Siguro sa pagod ko, nakakaidlip na ako sa van nun. At maya-maya lang, nakarating na kami doon at sinalubong kami agad nung kapatid ng lola ko. Na basically, lola ko rin. Kumusta biyahe? Eto, ayos lang. Natatakot nga tong si Kelchan kasi liblib daw masyado dito Huwag ka matakot. Wala naman aswang dito. Yun naman pala Pero minsan may nagpapakitang white lady malapit doon sa palayan. Yun naman pala. Ha? May nagpapakita? Hala ma, uwi na lang tayo. Ito naman si Duwag, binibiro ka lang Hindi yun biro. Ilang beses ko na nakita yun Itim na itim ang buhok. Mahaba yung damit. Nakapaa at para bang nakalutang yan siya. Simula nung narinig ko yun, di na talaga ako mapakali. Ba naman, ikaw bata ka. Tas makarinig ka ng ganong kwento sa madilim na lugar, kakabahan ka talaga. Bale, sa sala lang kaming 5 matutulog. Tapos, yung driver namin, sa van na lang daw siya. Since mas sanay siya dun magpahinga. Pasensya na kayo, naglatag na lang ako na matutulugan nyo. Tulog na kasi mga tao dito sa kwarto
Ay, ayos lang po. Okay naman po kami dito. O sige, magpahinga na kayo ha. Sige po, thank you po. Yung naging pwesto namin noon, eto si mama, eto ako, tapos andito yung 3 lola ko. Nung natutulog na kami, nagpuputol-putol yung tulog ko. Kasi siguro di ako sanay sa ibang bahay at iba talaga yung vibe sa akin doon. Isang beses, nagising na talaga ako dahil ubo ako ng ubo. Kukuha sana ako ng tubig. Kaso, pinagmasdan ko yung paligid. Malawak pala yung bahay, tas sobrang dilim. Ma, kuha mo ako tubig, ma. Oo na. Natatakot ako. Ang dilim. Ma, to na. Okay na, ma. Oops, buti na lang na-pause ko. Pero ganito talaga yung nangyari. Pagkainom ko, nawala na yung ubo ko at bumalik na agad ako sa pagtulog. Baka kasi kung ano pang makita ko, katulad nung pinakita ko sa inyo eh. Kinaumagahan, ginising na ako ni mama. Uy, gumising ka na dyan. Tignan natin yung palayan. Huh? Ayoko nga, may white lady dun eh. Baliw, umaga na. Noong pinakita sa amin yung palayan, nagulat ako. Hindi dahil sa takot, pero sa mangha kasi napakaganda pala ng view doon. Akala ko nga drawing lang yun eh. Sadyang madilim lang talaga paggabi. At bilang bata matatakot ka talaga. Wow, ganda pala dito eh. O dito ka na lang tumira. Unfortunately, yung lola kong yun namamahinga na sa heaven at rest in peace sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung pananakot niya lang yung sinabi niya o totoo niya talagang nakakita.